journey, he entrusted a bag of 5,000 gold coins to one of his servants, to another a bag of 2,000 gold coins, and to the third a bag of 1,000 gold coins, each according to his ability to manage. Verse 16, the one entrusted with 5,000 gold coins immediately went out and traded with the money, and he doubled his investment. Verse 17, in the same way, the one who was entrusted with 2,000 gold coins traded with the sum and likewise doubled his investment. Verse 18, but the one who had been entrusted with 1,000 gold coins dug a hole in the ground and buried his master's money. Verse 19, after much time had passed, the master returned to settle accounts with his servants. Verse 20, the one who was entrusted with 5,000 came and brought 10,000, saying, see, I have doubled your money. Verse 21, commending his servant, the master replied, you have done well and proven yourself to be my loyal and trustworthy servant, because you have been a faithful steward to manage a small sum. Now I will put you in charge of much, much more. You will experience the delight of your master, who will say to you, come, celebrate with me. Verse 22, then the one who had been entrusted with 2,000 gold coins came in and said, see, my master, I have doubled what you have entrusted to me. Verse 23, commending his servant, the master replied, you have done well and proven yourself to be my loyal and trustworthy servant, because you were faithful to manage a small sum. Now I will put you in charge of much, much more. You will experience the delight of your master, who will say to you, come, celebrate with me. Verse 24, then the one who had been entrusted with 1,000 gold coins came to his master and said, look, sir, I know that you are a hard man to please, and you're shrewd and ruthless businessman who grows on the back of the others. Verse 25, I was afraid of you, so I went and hid your money and buried it in the ground. But here it is, take it, it's yours. Verse 26, angered by what he heard, the master said to him, you're an untrustworthy and a lazy servant. If you knew I was shrewd and ruthless businessman who always makes a profit, why didn't you deposit my money in the bank? Verse 27, then I would have received it all back with interest when I return. Verse 28, but because of you were unfaithful, I will take 1,000 gold coins and give them to the one who has 10,000. Verse 29, for the one who has been given more until he overflows with abundance, and the one with hardly anything, even what little he has, will be taken from him. Last verse, verse 30 po. Then the master said to other servants, now throw that good-for-nothing servant far away from me into the outer darkness, where there will be great misery and anguish. Let's pray po. Our gracious Heavenly Father, we thank you for the preaching and teaching anointing. Thank you, Lord God, for the preaching of your word. And we pray, Lord God, na hide me, Lord God, in the shadow of your wings, po, Lord. And thank you, Lord God, to speak to me through your word, Lord God. Speak to us through your word. At magrema po ito sa puso ng bawat isa po sa amin. At ma-apply po namin ito sa pang-araw-araw po namin pamumuhay. Thank you, Lord God, for the change of mind, Lord God, for renewing our mind, Lord God, as you will unfold in our lives in living every day by the power of your love. And let your good, pleasing, and perfect will be done in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. So tayo po ay mag-start na po sa ating pong introduction. Ayan. So, yung kanina pong binasa po natin, sabi po doon sa natin, na nabasa po natin scripture text, the rich and the poor have on similarity when they die. So, mahirap mayaman, may similarity po. Yan. They live all they own here on earth. Kahit gaano pa sila kayaman. May mga kilala po ba kayong mayaman? Nung namatay, kasama po ba nila yung kayamanan nila sa casket nila, sa libingan nila? Kaya ba nilang ibaon lahat ng kayamanan na ininvest nila dito sa mundo? Di ba hindi po? Tapos kanino nila iiwan? Sa mga hindi nila pinaghirapan yun. Di ba? Papamana, iiwan dun sa ganon, di ba? So, whether ano pong mang ipunin natin na investment or gawing investment dito sa earth, pag namatay ang isang tao, wala siyang madadala. And yun po, kaya dun po tayo mapapaisip, wait lang,
San ko, yung mga resources na meron ako, anong mangyayari dito sa mga iniipon mo? Tapos, pag humarap ka na sa Panginoon, wala ka naman dadalin. 'Di ba? Kahit ngayong lupang katawan mo, iiwan mo pa eh. Ang uuwi lang sa langit talaga, kung tinanggap po natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, spirito at kaluluwa. So, ililibing pa yung physical na katawan, di ba? Ganun po siya. And doon po natin makikita na bakit sobrang yung mga tao, iba po kasi yung living sa existing. Many people nag-e-exist, but they are not living the way it should be. Parang, ba, sa work, nandun ka nga sa work, existing ka lang, pero nabubuhay ka ba? Para sa purpose, para sa pinapagawa talaga ng Panginoon. So dito sa mundo, ang dami nag-e-exist, di ba, na human beings, but they are not living kung ano talaga yung pinapagawa ng Panginoon sa kanila. Because, hindi nila nakikita na kailangan kang mag-invest sa spiritual. Ang bilis nilang mag-invest pag alam nila ang laki ng balik. Di ba? Parang, magkano balik niyan? Magkano tubo dyan? Magkano interest dyan? Pairamin kita, pero 5-6. Ganon, di ba? Ang bilis ng tao mag-invest sa kung ano-ano dito sa mundo. Pero, this message, nagpe-pray po kasi ako kapon, it reminds me. Tapos, ito nga po, nung nag-aaral po ako sa Bible School, ito po yung isa sa tinuro ni Papa sa amin. And napakarami, sabi ko nga, si Papa, napangayaman niya sa preaching bank account. Tapos, isang katutak na yung mga, ako po kasi yung gumawa rin ng, parang grade school pa lang ako, gumagawa na ako ng textbook ng Bible School, kami ni Mama. And sabi ko, sina Mama at Papa, hindi sila nag-invest sa bahay. Ngayon nga, nagre-renta pa rin kami. Hindi sila nag-invest sa kung ano-ano na makukuha nila sa mga tao. Nag-invest sila dun sa spiritual na buhay ng mga tao para maglingkod sa Panginoon. And that's something na I was reminded na ayun pala yung purpose nga. Kahit si Mama, umuwi siya 10 years ago sa Panginoon. Pero, fulfilled si Mama. Kasi, up to the last day ng buhay niya, nadala pa niya yung lola ko sa church. Tapos yung mga kapatid niya ngayon, pastora na, isa naman, nagnilingkod din sa Panginoon, yung mga gano'n na, nung buhay si Mama, pinapanalangin lang niya na maligtas yung angkan niya, yung angkan namin, yung sa Mansano clan. But now, I see them na naglilingkod sa Panginoon, na parang, dati naiimposiblihan ako pag nagre-reunion kami, iba yung way namin ng celebration. But then, may mga lumabas na mga naging pastora, mga naglilingkod din sa Panginoon. And we still need pa rin, there's a need pa rin para abutin, pero naniniwala ako, kaya pa rin abutin ni Lord yung mga kamag-anak namin. And yun nga, I praise God kasi sina Mama at Papa, yun yung ginawa nila. Na parang pagtitignan mo, dahil Bible teacher and preacher yung mga magulang ko, yung mga taong tinuruan nila na up to this day, naglilingkod pa rin sa Panginoon. And yun yung something na hindi matatawaran talaga. Kaya pala, sabi ko, kaya pala walang ginawa sila Mama at Papa, kundi mangaral, i-preach the gospel and live with it, ganon. And ito, katulad si Papa, napakahilig po niya magsulat. Diyan ko nga natutunan na lahat, everything must be put in recording. Dahil accountant po si Papa. Si Mama rin, ang hilig mag-record, magsulat-sulat. Ganyan. And doon ko po nakita na yun pala yung halaga talaga ng pag-aaral ng Word of God. Like si Papa, in his old age, he's still doing the same. Naaral pa rin po niya yung salita ng Panginoon. Still wake up 3 a.m. in the morning. May mga routines siya na hindi siya kakain ng physical na food hanggat hindi siya nagpe-pray. 3 times a day po yun. Gumigising na siya ng 3. Mas iba pa uli yung devotion niya ng 11 a.m., tapos 5 p.m., tapos bago uli siya matulog, 7 p.m., ganun. So nakita ko yun kay Papa and he's 69 years old. Sumula 3 hanggang 69 years old,
Talagang ginagawa ni Papa, ginagampanan niya yung paglilingkod sa Panginoon. And no wonder why kaming mga magkakapatid, yun nga, praise God. Kasi hindi naman kami pinilit nila mama at papa magpastor ka, magpa-ordain ka. Walang ganong factor po. They live by example. So dumating yung time, kami na mismo, yung gusto na naming sumunod din sa paglilingkod sa Panginoon. And as we can see po, si Mama, she is a mother of 9 children. And ang naabutan po ni Mama kasi is 3 grandchildren hanggang kay, Shekinah. And tingnan nyo rin po, di ba, after the 4th generation, yung pagsunod po na ginawa nila Mama at Papa, na paglilingkod, pagbibigay ng buhay nila sa Panginoon. Sabi po, di ba, when you obey, you will be blessed up to the 4th generation. So si Papa po, yung mga magulang po niya, mga pastor. At sa siyam po na magkakapatid, si Papa po yung nagpastor. At binigyan din po siya ng siyam na anak. So first generation, lolo't lola ko. Second generation, dahil sumunod po yung lolo't lola ko, first generation. Second generation, sina mama at papa sumunod sa Panginoon. Third generation, sina mama at papa nagkaroon ng siyam na anak. Nakita niyo po, kaming siyam na magkakapatid, hindi man po sabay-sabay, pero doon din lahat napunta sa paglilingkod din sa Panginoon. And ngayon po, mga 4th generation, mga anak na po ng mga kapatid ko, mga pamangkin. Yun po yung sinasabi na God will bless you hanggang sa 4th generation. From generation to generation, hanggat may sumusunod po sa Panginoon. Yun, pero hindi po madali. You will not give, and sabi nga po ni David, I will not give anything that costs me nothing. Kung aalamin nyo lang po yung buhay din ng pamilya namin, hindi po madaling maglingkod. Yung babatikusin ka ng mga tao, yung tingin nila sa'yo, masama ka. Pero minsan ang sakit kasi hindi naman kami pinalaking mamamatay tao. Alam mo yung ganon. Pero kung husgahan kami ng mga tao, dahil pa namin pumatay ng tao, mga ganon, kala mo kung anong ginawa na namin para mamuhi sila ng ganon sa amin, yung mga ganon po. But then sabi ko, Lord, hayag naman lahat sa'yo. Kung ganon tingin nila sa akin, basta Lord, isa lang mahalaga sa akin, kung ano yung tingin mo sa akin. Nakakapagod po i-please yung mga tao. Pero, ang mahalaga po, when you please God, because you obey Him fully and serve Him faithfully. And mayroon po tayong 3 truth na aaralin ngayon, which is 1, spiritual ability. Pangalawa po, spiritual accountability. And pangatlo po, spiritual awards. Ayan. So, sige po, AAA po yan. So, spiritual. Tignan po natin kung memorize na natin agad. Ano po yung una? Ability, accountability, and awards. So sabi po, to have treasures in heaven, we must place our faith in God. Hindi po sa tao, hindi po sa kung kani-kanino, kundi kay Lord lang po, kay God lang po. Pledge ourselves to obey Him and utilize our resources for the good of His kingdom. This is a good time to check up on our investment and see where you have invested the most. So, meron po ba kayong mga bank account? Ayan. Di ba usually, pag may passbook ka or lagi mong chine-check in balance, di ba? So, ngayon po, gaano ka na po kayaman sa langit? Ayan. So, check up po tayo ngayon. Pa-check po natin kay Lord yung mga investment. Gaano na yung bank account mo sa langit? Simula nung natutunan mo magbigay sa Panginoon. Nire-record nyo po ba yung mga tithes ninyo? Or nagpaparecord na lang kayo sa church? Okay na yun, alam na ng church yun. Ganyan po ba? Or you keep a record na ito ibibigay ko sa Panginoon, you decide. Parang, sabi nga po ni Papa, ang una mo dapat gastos, yung tithes. Kapag naka-receive ka ng money, let's say, binigyan ka ng baon, 10 pesos. Ang una mong gastos, yung 10 pesos, itatabi mo na kagad yun because para sa Panginoon yun.
And yung iba, ang ginagawa na po this time, dahil na-challenge na po sila when it comes to offering, kung ano po yung tithes nila, yun din po yung offering nila. So let's say, 10 pesos para sa tithes, 10 pesos sa offering, and then 80%. Doon, kung gusto mo pang magkaroon ng savings, adi yung 10% savings. So ang gagastusin mo lang yung 70 pesos. Yung 30 pesos, tithes, offering, tapos savings mo. So, sabi po ni Papa, yun yung 70. 70% yung gagastusin mo lang, 70-30. Kung expenses mo, ganun. So, kung may 100 pesos ka, paano kung may 100,000 ka? Mababago yung way ng, kaya sabi nga po nila, habang bata pa, habang estudyante pa, turuan na po natin silang magbigay sa Panginoon. Kasi marami pong mga working, nung kumikita na ng 100,000, nahihirapan na po silang magbigay sa Panginoon. Ang laki na ng tithes Buti nga po sa tax, kayang-kaya nila magbigay Kasi automatic kaltas. Yung mga statutory, kahit ayaw mo magbayad ng pag-ibig, magbabayad ka ng pag-ibig. Kahit ayaw mo magbayad ng SSS, kailangan mo magbayad ng SSS. Pero, pag sa church po, dahil kusa, di ba? Free will, kusang loob mo ibibigay yun sa Panginoon, you need to decide, di ba? Minsan po, yun po yung last resort. Lord, next week na lang ha. Ganun. Lord, sa susunod na lang ha. Alam niyo po ba dapat may bayad din, may interest? For example, yung estudyante po, ang baon niya this week, 100 each day, 5. Ayan po, 500. Hindi po niya binigay nung Sunday. Sunday po dapat nagbabayad, di ba? Sabi po, give to Caesar what is to Caesar and give to God what is to God, di ba? Pag hindi mo binigay yung 50 pesos mo nung Sunday, dapat may interest yun. Next Sunday, pag binigay mo yun, meron ng interest. Hindi niya binigay. Yun. Ano po ang sa tithes? Kapag hindi mo yan binigay, hindi mo rin niya mapapakinabangan. Kaya nagkakaroon po ng mga losses. Ang sakit mawalan, di ba po? Anything. Di mo napapansin, may nawawala sa'yo because meron kang hindi binibigay sa Panginoon. So any kind of losses, yun. Yun po yung naging Kasi try mo, wag mo ibigay sa Panginoon. Yung iba po, binabaha, nasusunugan, mga ganun. Hindi nila kayang ibigay 100,000. Let's say, ang kinikita nila 100,000. So, dapat ang tithes nila doon 10,000. Hindi nila binigay sa Panginoon, nawalan sila ng protection sa resources na meron sila. Why? Because when it comes to Word of God, when you obey, you will be blessed. When you disobey, may curse. Nasusumpa po. Kung ikaw na nga lang ang nakakaalam ng truth sa pamilya mo, tas hindi mo pa ginagawa, dis nawawala ng protection pati yung pamilya mo. Pero, kung alam mo yung katotohanan, and you do it, you obey it, sabi po ni Lord, di ba? Test me in this, di ba? Subukan po niyo po. Makikita niyo po, grabe yung protection ni Lord sa lahat ng resources na meron ka. And you will be blessed beyond measure. You will be blessed sa mga bagay na hindi mo deserve. Yun nga po yun po yung inaaral ko rin ngayon. Yung thriving po. Hindi yung naglagay nilang pinaghihirapan para magkaroon ka. When you seek the Lord, di ba sabi ko, seek Him first, His kingdom and righteousness, and all these things shall be added unto you. So dito po, yan, sabi po, whatever it takes to place your investment where they really count. Sabi po doon, yan. Then do whatever it takes. Sabi po dyan, then do whatever it takes to place your investment where they really count. Dito sa mundo, may mga lugi po. Pero sa langit, wala pong lugi. Pag sa langit ka po nag-invest, kapag sa kingdom of God ka po nag-invest, wala pong losses. Yung ginto nga sa langit, tinatapakan lang Dito sa mundo, halos sambahin nila yung ginto Di ba po? Kasi magkano yung worth ng ginto dito sa earth? Sa langit, ang yaman-yaman sa langit. Yung ginto doon,
tinatapakan mo lang, streets of gold, oh. Di ba po? So, saan ka mag-i-invest? Dito sa earth, na halos dito, pwedeng nakawin, pero sa langit po, yung kayamanan na i-invest po natin, hindi mananakaw, hindi masisira. Ayan po. So, hindi kakalawangin. Dito po marami pwedeng kalawangin pa yung mga kayamanan mo dito sa mundo. Kahit yung pera, di ba po, mag-ipon ka. Tapos makikita mo may kalawang na siya. Kasi ang tagal na po sa alkansya. Yung mga ganon, di ba po? Pero dito po, number 1, yan. Sabi po uli, do whatever it takes to place your investment. So ano po ba yung mga pwede nating i-invest dito sa, yan po, spiritual investment na pwede po nating invest. Number 1, which is si Lord din po ang nagbigay sa atin. Yan, spiritual ability. Yan, sabi po dyan, God gives us resources to invest them wisely. Sabi po, pinaalalahanan po tayo dito. And grabe po yung conviction ko dito nung inaaral ko po ito kahapon. Talagang sinaga ko po i-type to. Kahit pwede ko na lang po ibigay sa kanila yung mismong, kopyahin nyo na lang, lagay nyo na lang, ganun. Pero tinype ko po uli siya sa Word for me not to dig deeper. Tapos pinasukan ko na po rin ng mga verses talaga siya. And here, sabi po dyan, invest wisely. Saan po ginagamit yung wisely? Madalas saan po natin naririnig? Di ba? Doon po sa vote wisely. Di ba? Yung pagpili, di ba, yung paghalal natin, napakahalagang ng wisely. So, ganun din po sa pag-invest. Bakit po? Kung sa vote wisely, bakit ginagamit na vote wisely? Kasi meron pong mga foolish din po pagdating sa paghalal, di ba? Pag-election, pag nabigyan ng pera, ganun, yun ang binoboto, kahit hindi naman po dapat dapat iboto. Kaya may word na wisely. So, dito po, sa spiritual ability rin po natin, God gives us resources to invest them wisely. Ibig sabihin po, kay Lord, ayaw po niya na may aksaya. Ayaw po niya na yung binigay niyang ability sa'yo, hindi mo ginagamit. Natandaan niyo po yung binasa natin kanina? Kung kayo po, binigyan ng 1,000 gold coins, ang katumbas po nun sa panahon natin, it's a sum of large amount of money. How are you going to invest? Yung isa po, natakot siya, di ba? Ang ginawa niya, naghukay. Kala po ba niya, dadami yun kapag binaon niya sa lupa? Di ba po? So the same. Baka po, meron tayong mga abilities na binigay sa atin ni Lord since birth. Tapos po, hindi natin ginagamit para sa kaharian niya. Minsan po, ang nakikinabang pa yung mundo. Kaya po, di ba, bakit po nagkaroon tayo ng mga care group, ng mga campus ministry, campus mission? Why we are investing in the lives of these young people? Magastos po, yes. Time, natandaan niyo po yung back-to-back. Kala niyo po ba gustong-gusto ko ng mga gano'n? Nakakapagod po yun. Kung pwede nga lang ng birthday ko, wala na lang ako gagawin eh. Pero pinapagawa ni Lord campus mission. Di ba pinapanalangin mo yan? O pagkakataon mo na. Ang hirap pong mag-invite ng mga student, papuntahin mo sa inyo, di ba? Sa church pa. Di ba? Wala naman po akong ma-offer sa kanila na anything. Pero, ang pwede ko pong i-invest sa mga buhay nila, yung salvation. Na pag itong mga kabataan na to, naintindihan nila na meron silang dapat gampanan na tungkulin sa Panginoon. Kahit isa lang po doon yung naligtas eh. Nung Wednesday and Thursday. 2 section po. May isa pa akong section na pinigilan ko pa pong pumunta dahil hindi ko po alam kung paano ko lahat sila i-cater. Sabi ko, pero pa rin po, nag-aano pa rin po ako ng time for them na hindi po matapos tong Mayo na hindi ko po sila madala dito. Bakit po? Bakit pwede namang hindi na lang sa school na lang, di ba? Yung gano'n na lang po. Pero iba po kasi yung setting sa school eh. Teacher po ako dun eh. Empleyado ako dun. Unlike pag dito, lingkod ako ni Lord. So, nakita po nila yung difference nung dito na. And I'm really grateful dun po sa team na meron tayo dito sa church. Ilan lang din po tayo, pero
nakita ko po paano pinaglakip-lakip ng Panginoon. And even yung sister ko po, si Pastora Vic, praise God po na may kapatid ako na siya na yung nagluto. Siya pa po yung nag-share. So parang, alam niyo po yung gano'n na parang, hindi ko po kaya lahat yun eh. Pero si Lord po yung nag-ayos ng lahat. Ang gastos din pong pumunta dito sa atin, sa Katarungan. Naubos nga daw po mga pamasahe nila. Ganon. Pero po, di ba, they invest their time. Ano po yung naging kapalit? Kaligtasan po nila. And wala pong isa doon na hindi tumanggap sa Panginoon. Bakit po? Maliwanag po yung word of God eh. Na apart from Him, you are nothing. 3 things you can't do without God. Oh. Hindi mo pa patatanggapin si Jesus eh. Wala ka naman kung wala si Lord sa buhay mo. Di ba po? So, and ano po sabi nila, hindi ko pa po sila ma-invite today kasi mag-aasikaso po uli ako. Hindi. Ano po. Pero sabi po nila, ma'am, bakasyon naman po eh. Makikita mo na lang po kami, nandiyan na kami sa gate nyo. Ganon. So, kinakabahan po ako doon kasi dahil alam na po nila yung lugar natin. Ayan. Baka gusto yun na po nila laging tumambay. Karamihan pa naman po doon mag-aaral sa PL Moon. And ang in-easter po ni Lord sa heart ko, yung going back to basic, ano ba po ba yung simulain ng McFriends, ng church? Care group. So yun po, I need to care once again. Kahit 44 na ako, kailangan ko pa rin mag-care kasi care bears. Yan po. Yun po kasi yung way, di ba? Pag nakita nilang nagmamalasakit ka sa mga kaluluwa nila, sa spirito nila, sa magiging nila sa future, di ba? O saan sila mag-i-spend ng eternity. Di ba po? Hindi po madali. Alam po niya yung mga nag-asikaso dito, lalo na po yung mga naglinis after, yan. Before and after, kalilinis lang po nila, may bisita ulit, di ba po? Tapos kailangan na naman ayusin ulit. Di ba ganun po siya? Pero, hindi po natin alam kung ano po yung mga pwedeng gawin ng mga kabataan na yun dahil nakatanggap po sila ng kaligtasan. 2 years ko pong iniiyakan yung LOA, yung Lyceum of Alabang, na kung paano ko i-spread yung word dyan. Pero, grabe po, yung mga open door, na last time po, recollection ng kinder, hindi ko po pinangarap maging speaker sa mga magulang. Pero dahil po, kinder nga siya, kala mo po ang dali lang mag-speaker sa kinder, may mga magulang na bit-bit. Ano po yun? Sumakto rin po yun. 22 po yung bata, 22 rin po yung magulang. 44, tumapat pa sa edad ko, di ba po? So praise God po yung mga ganun. Tapos may mission team din po that time. And nung nangyari po yung mga ganun, tapos even yung principal po namin, pinag-speak ako sa college. Sabi ko, grabe Lord, napakalaki ng investment dito for spiritual. Na wala pong gumagawa, wala nagsisimula. Kaya kailangan po, simulan natin, gawin natin yung ganun po. Na parang, na po sila eh, ready na po eh, to harvest. Kailangan lang po may mga mag-harvest, di ba po? And yun po, kung meron ka pong ability, katulad ni Evangelist Daisky, na magaling mag-invite, yan, para po siyang Andrew, di ba, tuwing Sunday, laging may bit-bit, di ba, yung ganun po. Kung yun po yung ability na binigay sa'yo ni Lord, hindi po lahat ganun eh. Di ba po? Iba-iba yung kaya nilang gawin. O libre kita, magsimba ka lang. May ganun ba? Di ba? Ayan. Libre kitang ice cream, simba ka, ganun. Di ba? May iba-iba pong mga abilidad, di ba? Kung may ability ka to speak, magaling kang mag-invite, di gamitin mo yung resources na meron ka. Invest mo sa Panginoon. O, tapos, isang kaluluwa lang po, isang person lang po yung maligtas, libo-libong mga anghel na yung nagre-rejoice sa langit. O kung ilan pa yan, iba 10, let's say katulad po nung last 15 and 17 po sila. Diba po? Grabe, parang sobrang po yung priceless po yun, lalo na sa part ko na alam ko yung mga buhay nitong mga estudyanteng to, paano sila, puro TikTok, mga ganun. Tapos di ba dito sa church, wala sila magawa. Sila mga ganon-ganon, di ba? Kasi sanay naman po sila sa akin na nagpapasayaw talaga ako sa classroom. Pero this time, iba na po yung setting dahil nasa church na po. So praise God po na may mga ganon na yung ability ng mga kabataan po, ng mga young pro natin, ng mga kids natin, even po si Kylie nandito rin po that time. Praise God po kasi yun po, yung time na, una po care group lang sila na Pastora Vic, pero that time sila po yung nag-care dun sa mga mas matatanda pa po sa kanila. Ayan po. So,
A po is, we need to give them, ano po? Time. Yan. Kung hindi ka pa po ganun kaano sa money, may oras ka, di ba? Bawat isa po sa atin, may 24 hours. Yan. So, mahirap mayaman, pantay. Binigyan ni Lord. Pag mayaman ba, 26 hours sila? Hindi naman, di ba? O, pag tinanong mo yung bawat isa, anong meron ka na time? 24 hours each day. So, yung oras na yun, yan, paano natin siya invest wisely? Baka ang dami na po nating aksaya na oras, di ba po? Pero sabi po siya, so be very careful how you live, not being like those with no understanding, but live honorably with true wisdom, for we are living in evil times. Yan. Take full advantage of every day as you spend your life for His purposes. Yan po. So, this time po, maganda po, sabi nga po, if you fail to plan, you plan to fail. So, maganda po, mamayang gabi, as we start a new week, yan, on earth as it is in heaven. Lord, ano po yung plano mo sa akin this week? Yun po yung maganap. I dedicate yung 24/7 ko po this week sa'yo. Lalo na po, marathon tayo this week. Walang humpay yung gawain. Mananawa ka from Monday to Sunday. O, Sunday to Sunday na nga eh. Bukas, meron na kagad sa PL mo, Mac Friends Booth. O, di ba, opportunity na yon. Ilan ba yung kapopulation sa PL Moon? 14,000 lang naman. O, imposible namang isa doon, wala ka ma-sharean, di ba? O, alam mo yun, yung ganong, manawa ka this week, agang ano yun, 1 week yun na sa PL Moon. On Tuesday, doon tayo sa City Hall. Gusto mo, sharean mo na rin si Mayor. Hindi, Christian naman po si Mayor. Ayan. Gusto mo, pag-pray mo yung mga si Mayor, di ba? Yung mga ganun, mag-speak tayo ng blessing, yung mga ganun po. And then, Wednesday, soaking. O, saan ka pa? Hanashim, Thursday. Friday, meron pa rin yun. Sa PL Moon pa rin. May ganap pa rin sa PL Moon. Tapos, Saturday, June na. Tama, di ba? June na, Bellevue naman. Gusto nyo pa? June 2, Simba uli. Di ba? So, walang humpay. So, kung i-dedicate mo kay Lord yung time na to, walang dull moment. Makakapag-serve ka. Time ba? Kung wala ka pa ngayon 1 million pero mayaman ka sa oras, tingnan nyo, bawat isa sa atin, 24 hours. Kung kada oras, titignan mo siya as ginto, alam niyo ba yung favorite motto ng mga tao? Time is gold. Edi may 24 bars of gold ka pala each day. Ang yaman mo, di ba? Ang yaman po ng bawat isa sa atin kung gagamitin lang natin yung time natin sa pag-invest sa purpose ni Lord. Yan. So sabi nga rin po ni Pastor Rebek, di ba? Ang talent niya talaga is to pray and read the Bible. Tapos, ano nga po yun, habang nagdi-devotion yun po ako eh. Kasi lagi niya ako nire-remind sa driving. Mag-drive ka! Ganon, pag alam na niya na wiwindang-windang na ako, mag-drive ka! Gumaganon siya. Tapos, drive. Lord, magdadrive ako, ganon. Tapos sa devotion ko, parang ang sabi ni Lord sa akin, while you are praying, I am working. So, birahin mo yun. Nagpe-pray ako, pero si Lord yung tumatrabaho. Di ba? Katulad nga yung one time, nagpe-pray ako. Tapos pagbaba ko, nahugasan na ni Beck yung hugasin namin. Ang saya-saya ko. yung mga di ba, ang dami mo inaalala, ito yung mga gagawin mo, gano'n. Pero yun nga, minsan people will work for you, katulad yun dito. Pagdating ko, ang linis na kasi may mga pero ako, pray lang ako ng pray na Lord, paano yung mamaya, darating na yun, susugod na dito yung mga taga-ICU, mga ganun. Pero ang galing ni Lord kasi may team, di ba? Yung mga remain, di ba, na nag-remain sa Panginoon. Ayan. So, praise God. Ayan. So, next po natin, orasan niyo po ako. Anong oras po tayo matatapos? Mga 12, pili po kayo 12, 1, 2, 3. Yan. Or 4 na lang. Ayan. Sige po. Tapos next po natin, yan. Sabi po sa Colossians. Okay, basahin po natin Colossians 4:5. Yan. Saan daw po tayo maglakad? Walk in wisdom.
Okay, so once we walk in wisdom, iba naglalakad ka na, tapos ganyan po ako pag naliligaw, Lord, show me your way. Ganyan. Lord, di ba ikaw yung you are the way, the truth, and the life? Ganon. Tapos yun, madadirect na ako ni Lord sa tamang path. So, walk in wisdom toward them that are without means we should be wise in our contacts with non-Christian, making the most of our chances to tell them the good news of salvation. Ulitin ko po yun yung part. Yan, sabi po dyan, ang kahulugan daw po nun, we should be wise in our contacts with with non-Christians, making the most of our chances to share the good news. Hello, Be. Kamusta ka na, Be? Ganyan, di ba? Sa mga chat. Basahin nyo, ano ba yung bumabalik? Backread, okay? Backread kayo ng mga conversation nyo with your contacts sa Messenger. Okay? Tapos, sa tingin mo, marami ka bang na-invest doon na pang-spiritual? Yan. Did you walk in wisdom as you connect with these people? May part ba doon na nasharean mo sila kahit man lang God bless you? Ganon? Yan, okay. So baka this time kailangan na mabago yung way natin. Non-Christian sila, di ba? Di ikaw yung magpakilala ng good news. Ayan. So next po natin, punta na po tayo sa letter B. Yan, talo na po tayo para matapos ko yung point number 1. Ayan, talents, okay? The master divided the talents among his servants according to their ability. One he gave 5 to another, 2 and to another 1. The story of the talent shows the necessity of using well what God has entrusted to us. And he expects us to invest them wisely until he returns. So, lahat po tayo nakaabang, di ba, sa pagbabalik ni Jesus. So, habang hindi pa po bumabalik si Jesus, kailangan po, wag natin ibaon sa lupa yung talent na binigay sa atin ni Lord. Baka yung talent na meron ka, di ba, magkakaroon ka ng maraming resources dyan to connect with people para patuloy na makapag-share ng Word of God. Di ba, ang talent mo lang kumanta, pero pag kumakanta ka, may gumagaling. Di ba, may mga habang kumakanta ka, nakakapag-minister ka, may mga umiiyak, tas nai-heal sila dun sa mga past hurts nila. So, sing wisely for Jesus. Di ba? Pag kumanta ka, make sure, Lord, i-anoint mo yung tinig ko, i-anoint mo yung pag-awit ko, para may ma-revive, may ma-deliver. Pag tumulo na, nag-worship tayo, tas tumulo na luha niyan. Ibig sabihin, hinihipo na siya ni Holy Spirit para pagaling sa mga heartaches, heartbreaks. Hindi mo alam dahil pinapagamit mo yung buhay mo sa Panginoon, yung talent mo sa Panginoon, kada hampas ni Buboy kanina. Espiritu ng antok, pak! Espiritu ng ganyan, pak! Di ba? So yun. Kasi lalo na po sa church, di ba? Yan, kailangan talagang laging dito nagtataboy. Yan, para talaga makapakinig tayo ng Word of God. So letter C na po is, yan. Yung una, time, treasure, talent and treasures. Ayan po. So yung pangatlo, don't save treasures for yourselves here on earth, but instead, save your treasure in heaven, for such treasure will never be lost. So, pag naisip ko nga po, habang ginagawa ko po itong kagabi, habang nagtatype po ako, yan. Tapos, inaaral ko po siya. Naisip ko po si Mama. Sabi ko, 10 years na si Mama sa langit. Parang ganun po yung naalala ko. Tapos sabi ko, di si Mama, na-enjoy na niya yung mga treasures na habang nabubuhay siya nandito sa mundo, talagang doon siya nag-invest sa Panginoon. Na kaya pala si Mama noon, sobrang active niya sa mga batch reunion ng MNHS. Nung pala, yun na pala yung harvest na ginagawa niya para pag-akit niya sa langit. Yan, Lord, ito yung mga di ba po? And yun, katulad po nung yung verse nga po na, ang favorite po talaga kasi ni Mama na verse yung, well done, good and faithful servant, enter now into the joy of your master. So sabi ko, yun, si Mama, ina-enjoy na niya yung presence ni Lord, yung heaven, yan. So,
Yun po, kasi doon po siya nag-invest, di ba po? At nag-invest din po siya sa buhay namin magkakapatid. Yan, sa pangangaral po ng mga Word of God. At yun po, na kahit nasa heaven na po siya, yung mga tinuro po niya sa amin, na Word of God, nakatanim pa rin po sa amin. Yun po. So, next po natin, spiritual accountability. Ayan. So, syempre po, pag meron po pinagkatiwala sa atin, meron din po tayong pananagutan. Yan. So, bawat isa po sa atin mananagot kay Lord. The way paano po natin ginamit yung mga talent, treasure, and time na binigay po niya sa atin. So, dito po sa mundo, kaya nga po, di ba, yung significance lang po ng birthday, ako po kahit anong age ko, binibilang ko yan kahit nasa 40s na ako, ganun. Kasi po, naniniwala ko, ini-extend pa ni Lord yung time ko dito sa earth dahil may pinapagawa pa siya. Kasi po kung tapos na, your time is up, edi dapat nasa langit na. Di ba po? Kasi natapos mo na yung mission mo. Pero, habang ine-extend ka pa ni Lord, He's giving you time, He's giving you treasure, He's giving you talent. Yan. Gamitin mo na ng gamitin, invest mo na ng invest sa Panginoon, sa kaharian ni Lord, para pag dumating yung time, humarap ka kay Lord, yan. Sasabihin sa atin ni Lord, well done, thou good and faithful servant. Celebrate with me, diba? Ganun po yung sabihin sa atin ni Lord. Enter now into the joy of your master. Kesa po dun sa sa lazy servant. Nakita niyo po ba paano yung pagtaboy na ginawa sa kanya dahil pa siya? Dun ko nga po nakita yung sagot niya dun eh. May pride talaga. Di ba yung tag dito, kumikita ka naman ng hindi mo pinaghihirapan. Parang ganun pa yung sinabi niya eh. Di ba po? Parang, grabe naman to, pinagkatiwalaan ka na nga ng 100,000 gold coins. Tapos sasabihin mo pa, ganun. Parang di ba po? So, may pride doon. Tamad na nga siya, may pride pa. O ano nangyari sa kanya? Saan siya pinulot, di ba? So, ibig sabihin po, doon po natin yung, para ito po yung dapat nating i-check. Wait lang, ang yabang ko na ba? Kasi ang talented ako, gwapo ko, mga ganun ba tayo, di ba? Baka sa ganun natin, baka yung pagtugtog dito, hindi na pang worship, pang forma lang kasi may crush. O, ginagalingan niya tumugtog, pero hindi pala para sa Panginoon, para pala sa tao. Alam ni Lord yun. Paano kanya i-rewardan kung yung heart natin mali? Di ba? So, kay Lord ka muna magpapogi, di ba? O kay Lord ka muna magpaganda. Para pag okay ka na, yun, susunod naman ni Lord lahat yan. Everything, di ba, will just fall into place by His grace pag inuna po natin si Lord. Kaya yun, let's check our motives sa mga ginagawa po nating paglilingkod. Ayan. So, use it for spiritual gain. Letter B po, use it to draw closer to God. Ayan. So, yung mga meron po tayo na ability, which is yung time, treasure, saka yung talent po natin. Dahil alam po natin may pananagutan tayo sa Panginoon. Yan, gamitin po natin yon para mapalapit pa po kay Lord. Yung draw me close to you. Marunong ka, ang kaya mo bang gawin is mag-worship? Di mag-worship ka sa Panginoon at mapalapit ka lalo. Draw me close to you, never let me go. Di ba? Kahit yun lang alam mong kantahin o tugtugin, di pa ulit-ulitin mo yon para hanggang maging close ka talaga kay Lord, di ba? Tapos, grabe nga po, di ba, dahil sa mga soaking, parang ngayon, bitin ka na pag nagpakanta na lang ng 3 song, gano'n. Kasi sanay na tayo na pag-marathon yun, pagka di ba, prayer marathon or soaking, alam natin 12 hours, kayang-kayang mag-worship sa Panginoon. So, pag nasanay na tayong gano'n yun, marami ka bang oras? Marami kang free time? Di ibigay mo kay Lord. 12 hours dito, gusto mo mag-pray ka dito, marathon ka dito. Diba? So parang yun, invest more time sa Panginoon. And last, use it to give God the credit for His blessings. So at the end of the day, yun nga po, lagi pa rin, sa lahat ng ito, to God alone be the glory. Lahat ng blessings na meron po tayo, lahat ng mga resources, dapat po, lahat ng blessings, para po sa karangalan at kapurihan ng Panginoon. And number 3 po, spiritual awards. Ayan. So ngayon po, nauuso na po yung graduation. Ayan na po yung aabangan natin sa mga susunod na panahon. So sa langit din po, may awarding. Dito, gustong-gusto nilang malagay yung mukha nila sa PowerPoint para sa with honor.
with honors, with high honors, with highest honor. Parang ganun na lang yung mga ng mga estudyante ngayon. Ang goal na lang nila, puro akad. Sabi ko, sana nasain nila. Nasa langit din, kasama sila sa top 10. Di ba? Top 10 sa pag-worship, top 10 sa pagbibigay, top 10 sa ganyan. Alam mo yun po, alam mo yun, parang, po kasi, ibang-iba po talaga yung mundo natin sa langit. Di ba po? Parang i-compare mo, walang-wala lahat yung, yung matatanggap mo medal, kakalawangin pa yun pagdating ng panahon. Di ba? Sabi, gold, bronze, silver, wala yan. Magiging rin yan. Pwede rin siyang kalawangin. Di ba? Yun, yung natanggap mong karangalan ng grade 1 ka. Gano'n, di ba? Wala na, kinalawang na yung mo. Pero sa langit, di ba? Ano kaya mga award ni Jesus sa atin? The way we live dito sa earth, yun yung mas kaabang-abang Di ba po? Nasabi nga po, no eye has seen, no ear has heard, no mind can know kung ano po yung hinahanda ni Lord para sa atin. Pero one thing is for sure, kung dito, bahay kubo lang bahay natin, kung wala ka pang pagmamayari na bahay at lupa, nagre-renta ka, pero there is hope. Because sa langit, maraming mansion na pine-prepare ni Lord. And kung gusto mong maganda ang bahay mo sa langit, ang mansion mo sa langit, invest now. Diba? Kasi po, God is a great rewarder. So dito po, sabi po dito, spiritual award speaks of what is called the Heavenly Court Awards. So, dito po, nauuso yung Your Honor, di ko na po maalala. Ganon, di ba? Kay Lord, recorded lahat. I'm sorry. Pero sabihin ni Lord, alam ko lahat yan. Di ba? Alam ni Lord lahat, hayag kay Lord lahat. Bago pa maging high-tech ang mundo, high-tech na sa langit. At may kada anghel, nire-record lahat ng sinabi mo, lahat ng ginawa mo, lahat. Di ba? Yung mga CCTV, kailan na lang nauso yan sa mundo, pero sa langit, may malaking giant screen na doon ipapalabas lahat ng pamumuhay natin dito sa mundo. So, yun po, dito may court po sa langit at yun, magsusulit po tayo kung paano tayo namuhay dito sa mundo. Kaya yun po, habang may room pa po for repentance, ayan, hingi na po natin ng tawad kay Lord yung mga kasalanan natin. Para po pagdating sa langit, hindi na po yun ipapanood kasi nahingi mo na ng tawad. Ang mahirap, pag hindi mo yun nahingi ng tawad, may expose pa yun. O gusto niyo po ba ng ganun? Kaya, mas maganda po, in private, hingi na po natin kay Lord ng tawad para ang ipapakita na doon sa langit, yung mga talagang ginawa natin na investment para sa Panginoon. Ayan po. So dito po, the person who diligently prepares for it by investing his time and talent to serve God will be rewarded. Sige po, pakibasa para hindi ko po yan sinabi. Sabi po yan sa Word of God. Okay po, go. Yan. May money po bang nakalagay? Yan. So, yung time and talent, di ba? Ngayon ba sabi mo, estudyante pa lang ako pero may time ka, may talent ka. Kasi yung iba parang, saka na ako maglilingkod kay Lord pag milyonaryo na ako. I don't think so. Kasi kung estudyante ka pa lang, hindi mo na kaya maglingkod sa Panginoon, paano pa pag working ka? Mas mahirap. Mas maraming responsibilities. Mas kakainin yung oras mo. So dito, yung time and talent, yan ba yung meron ka? Lahat tayo binigyan ng ability ni Lord. Invest na natin sa kaharian niya. Dahil walang sayang. Dito, mga tao, makasunod sa mga boss nila sa lupa para lang i-promote sila. Si Lord, rewarder si Lord. Ano lang yung makukuha mo dito? Barya lang. Itataas yung sweldo mo ng 30 pesos. From 110 to plus 30 pesos, 140 per hour. Ganun lang. Pero grabe ka makapag-overtime para i-promote ka lang. Ginawa mo na lahat, nagtumbling-tumbling ka na. Binigay pa yung promotion sa iba. May mga ganun pa. Nasulot pa ng iba yung promotion mo. Pero kay Lord mo ibigay yung oras mo, yung talent mo. Sagot ka ni Lord. Di ba po? Walang sayang na investment sa Panginoon. Kaya yun po, yan, sa A po, God's Court of Justice for the Believers. Yan, may court po sa langit.
Yan, pangalawa po, God's presence to the believers. Ayan po. And last po, God's reward for the believers. Ayan, so yan po yung tatlong part pagdating sa, di ba nga po, He is a righteous judge. So dito po, sige, they do whatever they want. Pero pagdating sa langit, mananagot ka kay Lord. Ilan yung pinatay mo? Thou shall not kill. Di ba? Thou shall not murder. Alam niyo po ba, when you hate your brother, you are a murderer? Hindi ko po yan sinabi. Sinabi po yan sa Word of God. So, minsan yung mga tao, naghuhugas kamay. Hindi naman ako pumapatay ng tao, pero namumuhi ka sa kapatid mo. Mamamatay tao ka rin. Nasa isip mo, sinaksak mo na siya. Dahil sa galit mo. So, yun po yung mga dapat natin ihingi ng tawad sa Panginoon. Gaano pa karaming tao yung kailangan pa nating patawarin, kahit hindi sila mag-sorry, para hindi na tayo mamuhi sa kanila. Yung isipin mo pa nga lang sila, nanggigigil ka na, makita mo pa. Halos tirisin mo na, di ba? Yun po. Guilty your honor, di ba? Sino pong hindi guilty dito? Di ba? Alam natin yun. May mga dumarating sa punto talaga na gano'n. Pero, sabi sa Word of God, when you hate your brother, you are a murderer. As good as pumatay ka na ng tao, di, kailangan po natin ihingi ng tawad sa Panginoon. At, hingin po natin yung grace ni Lord para hindi na tayo maapektuhan kapag makita man natin sila. So, yun po. And, yun po. So, sa conclusion po, Jesus gave the parable of the talents to clarify further what it means to be ready for His return and how to live until He comes. We are taught that every Christian is responsible for his or her own spiritual condition. The story of the talents shows the necessity of using well what God has entrusted to us. If God truly is our master, we must obey willingly. Ayan po. Our time, ability, and money are not ours. Sabi po dyan, our time, ability, and money, hindi po yun sa atin. We are caretakers. Para imbawa po, kunyari, may bahay ka, pero hindi yun sa'yo. Tagapangalaga ka lang. Anong gagawin mo? Aalagaan po natin, di ba? Para manatili tayong caretaker. Pag hindi rin po, naging careless din po tayo, pwedeng mawala yung pamamahala sa atin. Bakit siya ang dami na nga niyang talent? Ang dami pa rin niyang talent. Bakit ganun? Kasi po, kung ini-invest niya yun sa Panginoon, lalo pa po siyang bibigyan. Ang talent mo na nga lang, kumanta, hindi mo pa ginagawa. Sabihin mo pa, kaya ang talent mo na lang, sumayaw. Sabihin mo pa, parehas kaliwa yung paa mo. Nakakita na po ba parehas kaliwa yung paa? I don't think so. Kasi ang binigay sa atin, the left and the right. Diba? Kaya, makakasayaw ka. Diba? Kaya hindi ako naniniwala sa hindi sumasayaw. Sa klase ko po, sa school, pag hindi sumasayaw, papasayawin ko sa front. Di lahat sila, sasayaw sila. Pero ang mga sinasayaw nila, yung mga deep, mga yan, mga sa Word of God, gano'n. Na alam ko nga, puro TikTok lang ginagawa. Turuan mong sumayaw para sa Panginoon. Na makita nila yung difference. Yan. If God truly, ayan nga po pala, remember, last na po, sa baba na. Remember, there is a future and final judgment when Christ returns. So yan po, pag bumalik si Lord, yan, He is a righteous judge. Ayan po. So, kung may awarding po sa langit, yan, mag-invest na po tayo sa kaharian ni Lord ngayon pa lang.